lingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod. Sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Gordon Edward Tigadian. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan. Abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya't manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan. Abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Misyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan. Abot kamay si Ed, gagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng mamamayan, sa tagumpay ng lalawigan.
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Sama-sama para sa buong Magandang araw po ng Lunes. Ngayon ay ika-29 sa buwan ng Hunyo. Kaya eto na naman po ang ating programang Ganadong Lalawigan. At narito po ang ating mga maiinit na balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Sa ating mga balita, ibabalik na sa face-to-face working day ang araw ng Biyernes. At ang lahat ng mga opisina ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro simula sa ika-1 sa buwan ng Hulyo, batay sa Memorandum Number PGO 2026-69 na inilabas ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ayon kay Provincial Government Department Head ng Human Resource Management Office, Marifeta Nyala, hindi na ipatutupad ang work from home arrangement tuwing araw ng Biyernes. Sa halip, lahat ng kawani ng Kapitolyo ay papasok na muli sa opisina mula Lunes hanggang Biyernes. Sinabi din ni PGDH HRMO Marifeta Nyala na naging posible ang pagbabalik sa dating schedule dahil naging normal na ang supply ng gasolina sa lalawigan. Anya, wala na ang mga naging hamon sa transportasyon at fuel supply na naging dahilan ng pansamantalang pagbabago sa work arrangement ng mga empleyado. Mula Lunes hanggang Biyernes, bukas na ang mga opisina mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5. Binigyan din niya na nais ni Governor Gadiano na mas mapalapit at mas mapabilis ang paghatid ng mga serbisyo sa mga mamamayan. Dahil dito, ibinabalik na ang full face-to-face operations sa lahat ng tanggapan ng Kapitolyo. Through the Memorandum Number PGO 2026-59 na nilabas po ng ating minamahal na Governor, finally starting July 1 po, ang opisina po natin ay magsisimula na ng Lunes hanggang at matatapos ng Biyernes. Samantala sa iba pa nating mga balita,
Patuloy na pinananatili ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang mataas na antas ng pamamahala sa human resource sa pamamagitan pa rin ng Prime HRM na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa mga kawani upang makapaghatid ng mas mahusay na serbisyo sa publiko. Ayon sa panayam ng Ganadong Lalawigan Program, kay PGDH HRMO Marifet Anyala, hindi kailanman isantabi o binawasan ang mga sistemang unang naipatupad. Sa halip, ang mga ito ay patuloy na pinauunlad at inaangkop para mas mapahusay ang kalidad ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Sinabi ni PGDH HRMO Marifet Anyala na mula sa unang araw ng pagpapatupad ng Prime HRM hanggang sa kasalukuyan, naging bahagi na ng kultura ng kanilang tanggapan ang tuloy-tuloy na pagpapabuti sa mga proseso. Anya, ang bawat sistemang naitatag ay araw-araw na isinasabuhay para matiyak na maayos at epektibo ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Dagdag pa niya, ang pinakamahalagang estratehiya ng kanilang tanggapan ay ang pagiging disiplinado sa pagsunod at pagpapanatili ng mga naitatag na sistema. At dahil dito, nananatiling matatag ang kalidad ng kanilang serbisyo at naipapanatili ang pamantayan ng kahusayan. Binigyan din ni PGDH HRMO Tanyala na ang tunay na excellence ay hindi lamang nakikita sa mga parangal o pagkilala, kundi sa araw-araw na pagsasabuhay ng mahusay, tapat at responsableng paglilingkod sa mamamayan. The best, the strongest strategy that we were able to implement in order for us to keep it up, to maintain, to sustain everything. Kasi excellence should be a way of life. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, balita mula sa bayan ng Rizal, isinagawa ang pre-final inspection sa Surong Bridge at Aguas Farm to Market Road at ito'y bilang bahagi ng paghahanda bago ito tuluyang maipasa at magamit ng publiko. Pinangunahan ng mga kinatawan ng Provincial Engineers Office ang inspeksyon kasama ang mga kinatawan mula sa National Project Coordination Office, Project Support Office at Regional Project Coordination Office. Ang proyekto ay kabilang sa Philippine Rural Development Project. Sa isinagawang pag-inspeksyon, sinabi ang kabuuang kondisyon ng proyekto para matiyak na ito ay naaayon sa mga tinakdang pamantayan at teknikal na espesipikasyon bago ang pinal na pagtanggap dito. Kapag tuluyan nang naipagamit ang Surong Bridge at Aguas FMR Project, inaasahang mas mapapadali ang pagbiyahe ng mga residente at ang paghahatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Magbibigay rin ito ng mas higit na ligtas at mas maayos na daanan para sa mga magsasaka at iba pang gumagamit ng nasabing kalsada. Sa iba pang mga balita, naitala ang pagtaas ng bilang ng mga endangered na tamaraw sa lalawigan ng Mindoro ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Environment and Natural Resources Mimaropa sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program Office. Sa isinagawang monitoring sa Mount Iglit Baco Natural Park, umabot na sa 425 ang naitalang tamaraw, mas mataas ng 12% kumpara sa 380 na bilang na naitala nung nakaraang taon. Ipinakita nito ang positibong resulta ng patuloy na mga programa para sa mga pangangalaga at konserbasyon ng natatanging hayop na matatagpuan lamang sa Mindoro. Ayon sa DNR, naging posible ang pagtaas ng populasyon dahil sa sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga non-government organizations, foundations at iba pang katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Patuloy ding nakikiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Eduardo Gadiano sa
pagsuporta sa mga programang naglalayong maprotektahan ang tama raw at mapanatili ang likas na yaman ng lalawigan. Nagbigay naman ng paalaalang pamunuan ng Apo Reef Natural Park sa lahat ng mga bumibisita na iwasan ang anumang uri ng vandalismo o paninira sa loob ng parke. Ito'y dahilan sa mahigpit itong ipinagbabawal at may kaakibat na parusa ayon sa batas. Kilala ang Apo Reef bilang isa sa pinakamahalagang yamang dagat sa ating bansa. Dinarayo ito ng mga lokal at dayuhang turista. At dahil nga dito mahalagang mapanatili ang kalinisan at likas na kagandahan ng lugar para patuloy itong mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 11038 o Expanded National Integrated Protection Area System, ang sinumang mapapatunayang nanira o nagsagawa ng vandalismo sa loob ng isang protected area ay maaaring pagmultahin ng 200,000 pesos hanggang 1 million pesos, makukulong ng 1 hanggang 6 na taon o kapwa patawan ng multa at pagkakakulong. Ayon sa pamunuan ng parke, mahalaga ang pakikiisa ng bawat bisita sa pangangalaga sa Apo Reef. Hindi lamang ito tungkulin ng mga tagapamahala ng parke, kundi responsibilidad din ito ng lahat na gumagamit at bumibisita sa nasabing lugar. Sa ating panghuling balita, nagsagawa ngayong araw ng courtesy call or courtesy visit kay Governor Eduardo Gajano si Mrs. Philippines International 2026 Janice Aguilar Santos. Ito ay bilang pasasalamat sa suportang ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa kanyang paglahok sa prestihiyosong national pageant. Sa kanyang pagbisita sa Kapitolyo, personal na ipinaabot ni Santos ang kanyang pasasalamat kay Governor at matapos niyang maiuwi ang korona bilang Mrs. Philippines International 2026. Bago ang naturang kompetisyon, una nang nakipagpulong si Santos kay Governor Gajano para humingi ng basbas at suporta para sa kanyang pagsabak sa nasabing kompetisyon. Matapos ang kanyang tagumpay, muli siyang bumalik sa Kapitolyo para kilalanin ang naging ambag ng pamahalaang panlalawigan sa kanyang naging paglalakbay. Patuloy namang ipinapakita ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Ed Gajano ang suporta sa mga Mindorenya o Mindorenyong nagdadala ng karangalan sa lalawigan sa pambansa at pandaigdigang antas. Mga kaibigan, sumainyo po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, June 29, 2026. Sa ngalan pa rin ni Ferdy Data, ako pa rin po ang inyong nakasama at naging tagapagbalita, Helen Pilaro de Guzman. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang programang Ganadong Lalawigan at syempre kasama pa rin natin si Manong Ferdy Data. Palitan na dito sa Bahay Karunungan dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanlungan. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No. Dito ngayon nagluluto ang ating mga bayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, masarap po ng karne. Salamat po kay Gob, mayroon kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Bunny Chris Novencido Rodil. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa pabahay ni Gob Gajano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po merong ganitong project si Gob Gajano na meron po pabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro.
Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gob Gadiano, sa ginawa po ninyong ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat. GovEd, kasama ka. Senior citizen, mahalaga. Gamot at tulong tiyak na dala. Sa bawat lolo't lola may kalinga. Pagmamahal at respeto itunay. GovEd kasama, alalay sa buhay. Walang iwanan, lahat ay kasama. Senior citizen, may malasakit siya. Kasama si GovEd, tinutulungan ang senior citizen. Kalinga at malasakit, laging ramdam natin. Serbisyong ganado, ganado na, mas kaganahan pa. Senior citizen ng Mindoro, kayo'y inspirasyon sa lahat. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan. Balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas kaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama para sa buong lalawigan. Serbisyong ganado, ganado na mas kaganahan pa. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Lunes, 29 na sa buwan ng Hunyo, Helen. Yes, happy Monday. Welcome back. Salamat Thank na. you, thank you. Oo, medyo umokay ka na ngayon. Medyo lang. Medyo lang, oo. Hindi nga ako nakasama sa newscast mo kanina. Oo, pero okay lang yun. Basta kita natin ganado ka pa rin. Ah, yes, of course magserbisyo. naman. Oo. So, Lunes ngayon, talagang on the go ang lahat. On the go ang lahat. Okay, samantala, binabati natin lahat ng ating mga solid listeners. Simula umpisa hanggang huli, hindi tayo niiwan sa ating mga kabayan na nagdiriwang ng birthday. Anniversaries, ay kaisa po tayo sa pagdiriwang ng kasayahan ninyo. And speaking of birthday, happy birthday kay Carla para bukas, no? Yan, Ay, birthday nga sa niya iyong bukas. better half. Happy birthday, kay Carla Data. At sa lahat po nagdiriwang ng kanilang kaarawan, pagbati natin sa inyo ng happy birthday. Alam mo, binabati ko, Helen, bago makalimutan, yung mga taga-solid waste management. Yung nasa dump truck. Dump trucks, ng solid waste management ng LGU San Jose. Kasi every Headed time by sino? Ma'am Aine Peroy. Yan, si Aine. Kasi every time na magtatapon daw sila, magdadump ng basura dyan sa Kamburay, sa inyo yun, sa lampas sa inyo, site. dump site, nakamonitor sa atin. Oo, kasi yung truck nila, meron silang May radyo sila. meron silang radio, meron din silang mga cellphone. Sobrang madali tayo ma-reach.
Dahil Correct. kung wala kang radyo, meron ka naman telepono o cellphone, ayun, kuhang-kuha tayo. Kaya naman, nanonood ngayon si Josephine Villaflores at bumabati siya ng morning, good morning. Uy, bago siya. Oo, thank you for watching ha, Josephine Oo. Villaflores. Taga saan ka ba, Pagka mag-chat Josephine? kayo, pakilagay kung saan yung address ha, para mabati natin kayo. Oo. Doon sa ating hotline, 0998-547-1, mabilis yata. 0998-547-1154. Yan. Yun. Tsaka sa ating YouTube channel, hanapin lamang ninyo ang Ganadong Dalawigan. Lahat ng ating daily programs, Nandoon. nandun lahat. Ayun. Okay. At binabati ka ng ating former mayor ng Bayan ng Kalintaan, si Mayor Dante Esteban. Sabi niya, Bok, hindi naman ako tatawagin Bok, kaya sabi ko binabati ka. Bok, sabi niya, Bok, good AM. Paano pag lalaki, babae? Bak. Bak. Oo. Alam mo, may kahulugan kasi yung bok. Ano? Oo. May talaga? Oo, may sa inyo, kahulugan sa yan, group. oo. Anyway, may public service announcement lang tayo, ha? Kasi baka lang po may makapulot ng susi na merong key holder, may kasamang kulay itim po ito. So pakisuyo naman daw po, pakisoli na lang kay Mr. Dennis Dizon. Ito sa may Farm Link Fuel Station sa Barangay Camburay. Magbibigay po ng konting pabuya. Wala pala sinabing konti, kundi magbibigay po ng pabuya sa makapagsusoli. Ayun. Sige po, baka meron lang kayo napansin, kung meron lang sana kayong Facebook, ay makikita nyo sana, pinost kasi yung itsura. Pero kulay itim po yan. Wallet. Pambabae pa Hindi, lalaki? Susi, okay. Susi na merong key holder. So, ng motorsiklo siguro, no? Oo. Baka kayo mayroon lang napulot. Sige po, ay pakidala na lang ho dyan. Kulay black po yun. Pakidala lang po sa Farm Link Fuel Station sa Barangay Camburay. Mamaya, Helen, may interviewin tayo, pero bago yan ay tayo nananawagan at nagre-request sa ating mga kabayan na tunghayan, pakinggan at panoorin sapagkat sa July 1, Helen, ay magkakaroon ng SOPA ang ating gobernador. State of the Province Address. Ayan, panoorin po natin, pakinggan, tunghayan. Ito po yung State of the Nation Address ni Governor Ed Gadiano. At alamin po yung naging tagumpay, alamin yung naging programa, at susunod pang mga programa, susunod pang mga tagumpay, susunod ang mahakbang para po sa mas maunlad na Occidental Mindoro. Kailan, Helen, ito? July 1. Ito yung sa Miyerkules. Tama ba, Miyerkules? Oo, alas 8 ng umaga. Oo, kasi ngayon ay 29. Bukas ay katapusan na, Helen. Hanggang 30 lang ang Hanggang June, 30 at July 1st. Kaya July 1st, Helen, ang SOPA dahil ito yung araw, ito yung petsa ng pag-upo ng mga nahalal. Kasi, natalo kalimitan ka. kasi, ang oath-taking ceremony ginagawa July 1 ng mga elected officials natin. Ang oath-taking ginagawa yan before July 1. Mga June 30 o June 29. Parang nasanay lang tayo July 1st. Pero ang official talagang pag-upo nila, July 1. Kalahati ng June. Yeah. Kalahati ng June hanggang July 1. Kaya July 1, panoorin, pakinggan po natin sapagkat yan po naman ay mapapanood ng live sa Governor Ed Gadiano Occidental Mindoro page. Ganon din sa Ganadong Lalawigan, ganon din sa PIO Occidental Mindoro. Sa Miyerkules po yan, bukas ay Martes. Sa Miyerkules, alas 8 ng umaga. And before alas 8, Helen, ay mapapanood tayo, mapakinggan na tayo. Before ba start yung SOPA ni Gov? Yeah, maganda hong mapanood natin o mapakinggan at malaman ho natin ang ulat ng ating pong Gobernador Eduardo B. Gadiano sa kanyang mga nagawa sa mga nakalipas na araw. Maganda kasi iba kasi nagtatanong ano bang mga accomplishment? Ano na ba nagawa ng ating pong Provincial Government of Occidental Mindoro? So ito po ang komprehensibong pag-uulat ng ating pong ganadong Gobernador Eduardo B. Gadiano. At dyan din ninyo malalaman, mga kaibigan, bakit ba siya tinawag na ganado? Yung word na ganado, doon nagsimula yung ganadong gobernador, ganadong paglilingkod, pati yung ating programa, ganadong lalawigan. Diyan ninyo malalaman
sa magiging ulat ni Governor Ed sa July 1. Ganap na alas 8 ng umaga. Yan. Siyempre, may mga makakasama rin ho tayo dyan, ano, na makasamahan ho natin sa media para tulungan ang ating pong Provincial Government of Occidental Mindoro na ipaalam at ibalita sa ating pong mga kababayan. Karapatan ho nating malaman, no, na kung ano po ang mga programa, ano po yung mga proyektong nagagawa, ginagawa at gagawin pa ng ating pong namumuno. Hoy, ingat muna kayo ha. Uso yung ubos si Trangkaso ngayon, Helen. Oo nga, parang nag-iingat nga ako sa iyo ngayon. Eh. Oo, alam mo, ako'y naambunan kasi nung nakalipas na mga araw. Pagka yung pala, Helen, ganitong edad na mo. Bok, wag kang ganyan ha. Bok. Hindi, si Bok Dante, Mayor Dante, hindi na pwedeng maambunan. Alam mo, nalulungkot tayo Helen, sa mga bali-balita ngayon. Di ba sabi, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ano nangyari? Ba't umeeko ka? Ha? Nalungkot ka lang, umeko ka na. Hello, wala na. Ayan na. Yan. Nalulungkot tayo sapagkat may kasabihan, sabi nga ni, sino sabi Helen? Si Jose Rizal. Jose Sugat. Rizal, Jose yan. Rizal, nooy Bata nagwi ka. pa. Nooy nagwi ka. Di ba na ang mga Ang kabataan di daw. magmahal sa sariling wika ay daig pa ang... Anyway, Pero ang pinupuntos mo, nalulungkot ka sa mga nangyayari sa kabataan ngayon. Dahil ang paniniwala mo, dahil binabanggit lagi ni Gat, Jose Rizal, na ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan, eh anong kinalungkot mo? Nakalungkot kasi Helen dahil lumalabas ngayon na maraming mga kabataan ngayon ang lumalabag na sa batas. Nagiging gumagawa ng krimen. O pagka gumagawa ng krimen, tanggapit sa hindi, kriminal ang tawag doon. Ang pag binanggit mo rin kabataan, ito yung mga edad 15 pababa. Yan. Ayan, gano'n, no? Mga 17, siguro pababa, gano'n, mga minors. Ang dami ng mga balita, no? Nalungkot din ako. Bigla ko nalaala. Nanonood ako ng television. Ang daming mga krimen na ang kinasasangkutan ito ng mga binabanggit mo ang kabataan. Kaya, bakit nagkakaganto yung ating kabataan? Ngayon, dahil ba sa batas na inakda ni Senator Kiko Pangilinan na tungkol sa juvenile laws, gano'n, ano? Pero maraming mga dapat na factors na dapat tingnan natin kung bakit naging ganito ang mga bata. Sabi nga nila, dati ibalik daw yung GMRC, yung Good Manners and Right Conduct. Alam mo sa Japan, Helen, from grade 1 to grade 4, yung mga bata, hindi sila nag-exam. Ang tinuturo ron ay kung paano ka maging isang mabuting individual. Kung paano mabuo sa iyong katawan, sa iyong sarili, ang disiplina na wala na ngayon. Kanina may pinost naman sa Facebook, Helen, mga kabataang babae ito nasa classroom, nag-cellphone siya at minumura yung teacher. Ha? Pinipi-ay niya yung talagang teacher. may ganun na? Oo, dahil alam mo kung bakit. Ang teacher dati, yun, abutan mo naman, Helen, yan, na kinakatakutan kapag may terror teacher. At kapag may terror teacher, ibig sabihin matapang ito, mahigpit, mapipilitang mag-aral yung mga bata kasi terror. At kapag nag-aral ang bata, matututo. Eh ngayon, teacher na ang takot sa bata ngayon. Ultimo, titigan mo ng masama ay baka kay ma-principal. Ganon. Ang ano yung mga factors, halimbawa, sabi yung mga Gore Black, mga games, Roblox, mga ganyan. games sa Sa online, television. sa online. Pero so cellphone ang ginagamit. Sabi nga, bakit ikaganyang kabataan yan? Kasi nung panahon natin, Helen, wala pang internet. Walang napapanood na ganyan sa television. Pero sa akin, alam mo, isa sa malaking factor, Helen, yung napapanood sa TV na mga teleserye, mga pelikula, na hindi ba kikita kung walang sex and violence. Huwag na ako tutukoy na ibang mga programa, pero para bang hindi kikita, hindi papanoorin kung walang patayan, walang barilan, ay ang kabataan na ina-idolize sa mga bida. Ginagaya si Robin Padilla, ginagaya kung paano magsigarilyo. Parang ang tinutukoy mo sa mga hanas mo, sa mga sinasabi mo ngayon,
Kaya ka nalulungkot na mga kabataan ay ganyan ang mga ginagawa. May nai-involve sila, nasasangkot sila sa mga krimen. Impluwensya yan ng mga napapanood nila. Sa cellphone man yan, sa TV man yan, sa sine man yan, ay parang yun ang sinasabi mo na parang may may kaugnayan. Isang factor yan. Oo, ako naniniwala din ako sa binabanggit mo na yan kasi ang lakas talaga ng impluwensya ng media sa kaisipan, sa paglago ng isang bata o ng isang tao. Yes, yung mga pelikula, mga teleserye na may sex and violence, dapat ilagay ito, Helen, sa mga oras na hindi na nanonood ang mga bata. So yun ang dapat gawin, sana. Alam ba, ilagay doon sa mga bandang alas 10 Sobrang ng gabi para yung mga bata tulog na. Sobrang sobrang ang tawag dito, sobra ang epekto sa kaisipan ng ating mga kabataan. Totoo yan, kung ano yung nakikita nila. Kaya, Akala nila siguro normal yung mga ganong klase ng pananakit, kahit anong brutal na mga kung gaano ka brutal yan nakikita. Nagkaka-idea sila, di ba? Yes. At nagkakaroon ng epekto yan sa ating isip, sa ating mental mental health yan. Alam diba? mo, Helen, kung nababasa mo yung konvo nung namaril na bata, pinag-usapan doon, baka bakulong tayo pagka tayo nakapatay. Hindi. Minors tayo, hindi tayo makukulong. Yun. Alam na nila. Kaya nga dapat dito, may yung sa discerning ng kabataan, alam ba nila kung mali o tama ng ginawa nila? Pero yung mga edad na ganyan, Helen, alam na yung mga tama o mali eh. Yeah. Kaya mamaya sa pagbabalik natin, Helen, may makasama tayo na tumututok sa ganito at siyang namamahala, Helen, ng mga batang naliligaw. Sa mga batang nakukulong or under custody ng kanilang tanggapan. Ng bahay Pag-asa. Sige nga, sa pagbabalik po natin. makibalita at magkaroon nga tayo ng sharing at kwentuhan at para may matutunan tayo sa mga kwentong kanyang nakakaharap. Sa pagbabalik po ng ating programang Ganadong Lalawigan, taga PSWDO, ang ating pong makakasama. Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Isang mainit na pagtanggap ang pinaabot ng pamahalang panlalawigan sa pangulo ni Governor Eduardo B. Gadiano sa mga panauhing sina Direktor Byung Gyon Yun at Direktor Jong Ho Lim ng Amotech Ecosystem Company Limited kasama si Ambassador Reverend John Day Gu ng Wizard Philippines. Sa istigawang courtesy call, nagkaroon pagkakataon ng mga bisita na malibot ang iba't iba't tanggapan ng pamahalang panlalawigan kabilang ang Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa gabay ni Mr. Mario Morimbayan. Tidala kay sinasabing pagpupulong ang 5 grants na inlalaan ng Amotech para sa Occidental Mindoro upang tugunan ang mga hamon dulot ng climate change. 2 sa mga ito ang naipresenta, kabilang ang Amotech Purification Water System na makatutulong sa pagbibigay ng malinis na inuming tubig, lalo na sa panahon ng kalamidad. At ang GENKS o ang Green Environment New Knowledge Solution, isang makabagong teknolohiya para sa ecological restoration. Samantala bumisita rin ang delegasyon sa Sitio Dungunan, Barangay Kasage upang personal na makita ang demo farm kung saan planong subukan ang kanilang mga teknolohiya. Kasama sina Engineer Arisa Subire ng Office of the Provincial Agriculturist at AB Engineer Rudolph Acero. Patunay ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa mga international na katuwang para sa mas ligtas, mas malinis at mas maunlad na kinabukasan ng Occidental Mindoro. Okay, ayan. Balik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ferdy Data at Helen de Guzman pa rin po, Helen de Guzman pa rin po ang inyong nakakasama dito. Medyo limitado yung aking pagsasalita kasi masakit pa lang. Huwag ka na muna masyadong magsasalita.
ang magsasalita ngayon at tutulong para sa ating mga kababayang ma-educate at maunawaan at maintindihan po natin ang mga nangyayari ngayon sa ating mga kabataan. Ang makakasama ho natin ay mula sa Bahay Pag-asa na ito po ay sa ilalim ng PSWD, no? Makakasama ho natin, hindi na natin patatagalin pa ang Center Manager ng Bahay Pag-asa na ngayon ay nasa bayan ng Sablayan. Good morning, Ma'am Michelle Joy Gallinera. Hello, MJ. Hello po, maganda ganadong umaga po sa bawat isa, lalo po dito sa mga nag-tikod po online. Nako, medyo nagpuputol-putol ka, MJ. Medyo lumabas ka ng kaunti dyan sa dyan sa room. Parang ang bilis mong manghula ngayon. Sinabi mo kanina na magpuputol-putol, nagputol-putol nga. Ayan. So habang naayos ni Ma'am MJ ang kanyang lokasyon, bati lang muna natin sina Christina Atienza Martizano Fabi, dahil sila'y nanonood. Ganon din si Jeanette Aguilar. Good morning and happy watching sa inyong lahat. So andyan na ba si Ma'am MJ? Si MJ. Hello, MJ. Good morning. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Alam mo, MJ, kanina pag-usapan namin ni Hel, kami ay nagiging nabahala kami sa nangyayari ngayon sa mga kabataan 15 years and below na nakakagawa ng krimen. Kung pag-usapan natin dito, MJ, ano kinalaman nito o paano na nakaka-apekto sa mental health ng ating kabataan yung nangyayaring ganito? Well, sa mga nangyayari po kasi nung mga nababalita natin nito mga nakaraang linggo at buwan, malaki talaga yung epekto po ng mga nangyayaring karahasan sa mental health ng lalo higit sa mga bata po. Dahil psychologically po, hindi pa sila develop. In developmental phase nila ay hindi pa ganon katindi. Mature. Hindi katulad ng mga adults po, so hindi pa sila ganun ka-mature. Nangyayari po is mas madali silang maapektuhan kapag may mga nangyayaring ganitong karahasan o mga violence po hindi lang sa bahay kundi kahit sa parte po ng society. Kalatigit dun sa mga nababalitaan na sa balita po, kahit sa eskwelahan nagkakaroon na rin ng mga violence po. Pero bakit tumating sa punto na sila ay nananakit, sila ay pumapatay? Ba't tumating sa puntong ganon yung ating mga kabataan? May iba't ibang factor po kasi, sir, ng mga dahilan or factors bakit maabot sa puntong ganon yung mga kabataan. Okay, halimbawa, ano po? Halimbawa po, based po sa mga research po and experiences po ng mga kabataan po na nahahandle namin sa Bahay Pag-asa and even sa mga sharing of experiences po sa iba pang mga katulad na pasilidad po, mga kadalasan pong reasons bakit umaabot sa ganitong punto yung mga kabataan is una po dyan, syempre yung matinding kahirapan, hindi po natin binawala yun. Minsan po, or kadalasan, bukod sa kahirapan, yung neglect, parental neglect, yung family neglect. Kapabayaan, yes. Dahilan po yun, Yes po, napapabayaan yung ating mga kabataan. At mayroon din pong mga pagkakataon na hindi lang basta-basta napapabayaan ng family, o ng mga relatives, kundi na-exploit din po ng mga mas may edad kesa sa kanila. At hindi rin po natin winawala yung peer pressure po. Kapag wala sila sa kanilang tahanan at nasa labas sila, yung kanilang nagiging kaibigan o barkada, isa rin po yun sa mga factor na na-influensyahan sila sa paggawa ng hindi maganda o violation sa batas. Kaya dapat yung mga peers, mga friends ng ating mga anak, dapat kilala, dapat alam ng mga magulang kung sino-sino mga ito. Kanina, yes, sir. Tama po. Kanina, Ma'am Michelle, ang nagdidiskusyonan kami ni Ferdy tungkol dito sa bakit nagkakaganyan yung ating mga kabataan. At na-mention namin na itong impluwensya ng media
ang impluwensya ng cellphone, yung mga napapanood dyan Internet. sa internet, sa TV, yung mga too much violence na napapanood na napaka-brutal. Tingin mo, isang factor din ba yon sa base sa iyong mga encounter sa mga kabataang iyong na-entertain dyan sa Bahay Pag-asa? Yes, definitely po, isa rin siya sa mga factors. Kasi sa television or sa internet, hindi natin madalas makikita kung ano yung ginagawa ng ating mga anak or mga teenagers. No? So, isa siya sa mga tinitingnan natin na hindi lang possible, kundi talagang isa sa mga dahilan kung bakit po na-influensya ng karahasan ng ating mga kabataan. Since sa internet or sa TV, nandiyan yung mga iba't ibang uri ng violence or anumang klase ng karahasan na nakikita natin. At importante po na ang ating, kaya nga po, kulang dapat ang isa sa mga nagdidisiplina sa anak at kumukontrol sa kung ano yung kanilang nakikita, ano yung kanilang na-encounter araw-araw. Sa social media man yan, sa TV man yan, or sa pang-araw-araw na buhay. Yun nga problema kasi hindi man namomonitor ng mga magulang kung ano yung pinapanood ng mga bata dahil nakakulong sa kwarto ang mga ito o kaya nag-iisa. Kaya hindi namomonitor ng mga magulang kung ano na ang mga pinapanood ng mga anak nila. Or minsan, pati si magulang, nakapokus na rin sa kapapanood ng cellphone. Hindi niya na nakikita kung anong ginagawa ng kanyang anak o ng mga anak. Yes po. Ito ba, MJ? Kaya mahalaga po na Yes, MJ, go ahead. Mahalaga po na ang mga magulang ay alam din at very involved sa buhay ng kanilang mga anak. Ito bang MJ na halimbawa yung bata ay nakakomit ng kasalanan, halimbawa ng umit ng pera o kaya nakagawa ng mali, pero dahil mahal nung nana yung anak niya, pinapabayaan lang niya ito at hindi niya pinagsasabihan, hindi pinapala, kundi kinonsinte. Ito ba yung masasabi isa sa negligence na mababanggit ng pamilya sa bata? Yes, sir. Opo. Tama po kayo, sir. Ang hindi pagsaway sa bata o hindi pagdidisiplina ay isang form po ng neglect sa part ng mga magulang. Kapag nagkakamali ang anak, so definitely dapat po didisiplinahin po ng magulang. Pero since tayo po ay nasa gentle parenting era, hindi po tayo pwede yung parang punitive na type ng disiplina. So ina-exercise pa rin po natin. Dapat as parents, ina-exercise natin na hindi rin natin nawawalang bahala yung karapatan ng mga bata o yung mga anak natin kahit na dinidisiplina natin sila. Yun ang nagiging panakot ng mga kabataan na sila'y hindi sasaktan ng mga magulang kasi sila'y protektado ng batas. Kaya doon lumalaki yung kanilang ulo. MJ. Oo. Ano opinion mo dyan, Ma'am MJ? Oo. Yes, MJ. Well, yan po ang isa sa mga dinidiscuss ngayon. Kahit sa Kongreso, sa Senado, nakidiscuss po natin yan. Hindi pwedeng parusahan ng bata dahil labag sa batas, dahil may Republic Act. May Republic Act 9344 na talagang yun yung umaagapay sa mga bata. Kaya hindi sila pwedeng parusahan. Pwede tayong pakasuhan ng child abuse at iba pang uri ng kaso na pwedeng ibigay sa atin or ikaso sa atin once nalabag natin yung karapatan ng mga bata. Kaya nga po, kailangan ang mga magulang po is alam nila paano ba disiplinahin yung anak ko na hindi po nagre-resort sa sasaktan yung bata physically or madidegrade, madidemoralize yung dignity ng bata. Pero as parents, nasa atin pa rin po yun kung paano natin didisiplinahin yung bata. Yun nga yung naging problema ng yun naging problema ng kabataan ngayon. Ang mga bata ngayon ay napapaligiran ng mga
mga violence, napapanood lahat yan, pati yung mga peers nila, ganon. Pagkatapos yung magulang nila ay pagsasabihan lang sila, hindi sila katatakutan at hindi sila susundin ng mga anak. Kaya lalaki ang mga ito na ganon ang mangyayari. So anong dapat gawin ng magulang sa parenting? Paano dapat gawin ng magulang? Well, bilang magulang po kasi, sir, dapat... MJ, ikaw ba yung magulang na? Magulang ka na, MJ? Yes po. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So, paano gagawin pag gaganyan? Bilang magulang po kasi, sir, kailangan nag-set tayo ng strict na boundaries at rules sa bahay natin. Pero dapat po kasi inclusive yan. Tulong-tulong, yes. So, dapat po kasi, yes, sir. Ma'am, dapat po kasi inclusive at na-involve po yung bata. Dapat aware din po ang bata sa kung ano yung mga rules, ano yung mga hindi dapat gawin at ano yung mga dapat gawin. Bilang magulang po, dapat sa atin nag-uumpisa ano yung mga katanggap-tanggap na demeanor sa lipunan at ano yung mga pwedeng maging dahilamak yung ating mga anak. Kasi kumbaga, aminit sa hindi ngayon, yung magulang na ngayon ang takot sa anak. At ang teacher na ang takot sa mag-aaral. Yan, oo, yun ang katotohanan. Diyan ba sa bahay Pag-asa, MJ, may mga, alam natin, mga problematic yung mga batang nandyan sa loob. Anong edad yung mga nandyan na yung kasalukuyan nandyan sa loob? Ako. So, ang Bahay Pag-asa Center po, sir, ay isang 24 hours na facility. Nang layunin po natin dito is mag-provide po ng panandaliang tirahan, short-term po, at kalinga para sa ating mga kabataan. Sila po yung mga Children in Conflict with the Law or CICL. Ito po yung binabanggit nyo kanina na mga kabataan na below, above 15 years and below 18 years old. So mga minors po sila na nilagay dito kasi nga po may mga legal na suliranin o kaya may mga filed case po sila sa korte o sa family court po, sa regional trial court. Ayun po. So yung edad dyan, ang Bahay Pag-asa po, definitely. yung edad dyan ay naglalaro from 15 to 18. Yes, MJ? Ayan po. 15 to 18 yung mga batang nandyan. 15 to 18. Yes, sir. Below 18 po. Ay, yung 15 below, hindi nasakop ng Bahay Pag-asa ito? Ay, wala pa po kami experience na may 14 years old po kami dito. Pero most probably, usually, sir, may mga nilalagay din po sa Bahay Pag-asa na 14 below, mga 12 pataas po, sir, na nag-undergo ng rehabilitation program sa service. Oo. So sa ngayon nga ay more or less may ilan tayong sinusubaybayan dyan, Ma'am MJ? Sa ngayon po, ma'am, ay may 3 po tayong bata na nandito sa pangangalaga ng Bahay Pag-asa Center sa Sablayan. At ito po, sila po ay nanggaling sa iba't ibang parte po ng Mindoro at mayroon din po mula sa ibang lugar po. At yung kaso... lang po yung bata natin dito sa loob. Oo, hindi naman natin babanggitin yung pangalan. Pero ano yung mga kaso ng mga kabataang ito, Ma'am MJ? Na-involved sila, nasangkot sila sa anong kaso po? So, in confidentiality po kasi, ma'am, hindi natin pwedeng pangalanan pero usually po, ang mga na-cater na po namin dito is mga involved sa murder case, attempted murder, robbery, may mga minor and major offenses na po kami na nakikater. Okay, dyan MJ sa nakakommit ng major offense, alam mo yung murder, pagsapit nila ng 18 years old, palalabasin sila sa Bahay Pag-asa. Anong mangyayari ngayon? Anong proseso? Okay po. So, pagdating po nila ng 18 years old, sir, nila-manifest na po natin sa court
na sila ay kung ano yung tingnan natin ay magiging kung ongoing po kasi yung trial ng bata is inaantay po natin na magkaroon ng decision ng court. Ano po. Pero usually po, while nandito sa Bahay Pag-asa Center po, ang main focus po kasi ng ating center, ng ating facility is to provide po yung mga rehabilitation programs and services. Habang inaantay po ng bata yung decision po ng korte sa kanilang kaso. Alam natin yung Bahay Pag-asa, ito ay hindi kulungan, kundi ito ay isang rehabilitation center. Fasilidad. Oo. Pagka binanggit ng rehabilitation center, anong ginagawa ng Bahay Pag-asa para sa rehabilitation ng mga nandiang bata? Ayan po. So, tama po kayo, sir, na ang Bahay Pag-asa po ay hindi isang kulungan, kundi sa amin pong standpoint, ang tingin namin ito ay isang ligtas na kanlungan para sa mga bata na naharap sa suliranin sa batas. Dahil nga po, ang nakikita natin is kapag sinama po sila sa regular jail at sinama sa mga adult offenders, mas malaki po yung possibility na hindi po sila ma-rehabilitate. Ano po, at dito po sa Bahay Pag-asa, naiiba po yung mga programs and services unlike sa facility na ino-occupy ng mga adult offenders. Since ito po ay isang rehabilitation center, ang goal po natin is mag-provide po ng comprehensive na mga programa at mga serbisyo. At ito rin po yung sinutulong talaga ng ating pamahalaang panlalawigan sa administrasyon po ng ating Gov-Ed. So, sa Bahay Pag-asa po, may mga home life services, psychosocial at counseling services. Nag-provide din po, at ito talaga yung sinutulong ng Governor Ed, dahil ang kanya pong standpoint, hindi dahil nasa Bahay Pag-asa, titigil na ang buhay ng mga bata na nandirito. So, nagbibigay rin po tayo ng assistance sa education at livelihood support sa mga bata. So, sinusuportahan po tayo ng Kapitolyo pagdating dyan kasi kapag may mga livelihood projects po mga bata, talagang dinadala po natin sa PGO, main office, at kahit sa San Jose po, at sinusuportahan po natin pamahalang panlalawigan yung mga livelihood support, livelihood services sa mga bata. And of course, yung edukasyon po nila, no? So, kahit nandito po sa Bahay Pag-asa, nag-aaral po yung mga bata sa pamamagitan ng Alternative Learning System program. Yes. So, ang atin pong ARS program, nito lang pong nakaraan, dalawa po sa ating mga bata dito na-accelerate. So, nag-graduate na po sila. From grade 9, nag-step up po sila, naging grade 11 na. So, yun nga po, masaya-masaya yung mga bata dahil sabi nga nila, kahit nandito sila sa loob ng Bahay Pag-asa, akala nila mapapariwara sila. Pero nakapag-aral pa po sila. Nadadalaw din sila ng mga magulang nila dyan sa loob. Yes po, nadadalaw rin po sila. Open po ang Bahay Pag-asa para sa mga magulang at mga kamag-anak po ng mga bata sa pagdalaw. Kasi naniniwala po kami na hindi namin kakayanin yung rehabilitasyon nila ng mag-isa na kami lang. Mahalaga rin po ang suporta ng komunidad at ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Isa rin sa layunin ng Bahay Pag-asa ay yung makapagbigay ng second chance sa mga batang nagkakamali sa batas. Ano? Kapag ba lumalabas na sila dyan, may monitoring pa rin kung ginagawa sa kanila? Yes, sir. Opo. Pagka sila po ay nakauwi na, ang ginagawa po namin is nag-home visitation po kami. So, nagkakanta kami ng aftercare monitoring sa kanila para i-check naman with the help of the referring municipalities po. Na titingnan namin ano ba yung kalagayan ng mga bata, kung maayos ba sila sa labas or tuloy-tuloy ba or iba yung kanilang status. Kasi pag nandito sa center po, talagang very close yung monitoring. Pero pag nasa labas na, medyo mahirap. Diyan talaga makikita kung may pagbabago ba yung mga bata or may naging pagbabago. And
As far as based sa aming experience po, since 2023, lahat po ng mga bata na nakauwi na, sa ngayon po ay hindi naman po sila nakapag-recommit ng offense po habang nasa labas po sila. Galing. So I think po, in a way, naging effective naman po yung ating rehabilitation. Oo. Diyan po sa facility ninyo, Ma'am MJ, meron naman talaga tayong nakatalaga na, ang tawag natin doon, psychologist, Guidance counselor. guidance counselor. May ganun po ba? May ganun po ba tayo dyan? Ayan. So dito po sa center, ma'am, and sir, sa ngayon po ay social workers po, house parents, and security guards po ang mga nandito sa ngayon. Pero with the help of the provincial government, sinusulong talaga at sinusuportahan ng ating Governor Ed Gajano at ng pamahalang panlalawigan. Every quarter po, ang mga bata po natin dito ay dinadala pa po natin sa Manila to undergo po psychological services. Yun, galing. So talagang binabiyahe po natin sila. Opo. Opo. Talagang binabiyahe po natin sila kahit may energy crisis talagang hindi mapipigilan ng provincial government. Kasi alam po ng ating Governor Ed at ng PGOM na kailangan itong serbisyong ito ng mga bata. Ako naniniwala din. Every quarter po, bumabiyahe. Alam nyo, pag nandyan yung bata sa loob ng bahay Pag-asa, pag sila'y lumabas na sa tunay na mundo, Helen, Yun ang totoong yun isa, laban. anong ginagawa nyo halimbawa ni rehabilitate ang bata? Dapat pati mga magulang ay mayroon ding rehabilitasyon para kung sakaling lumabas na sila, yung mga bata dyan, ay alam na ng mga magulang, ng mga kapatid, kung paano ang kanilang tawag dito, Pinagdaanan, tsaka kung paano sila i-handle. kung paano sila i-handle ng mga magulang at kapatid nila. Paano ginagawa niyo sa mga kanila, sa mga magulang? Kaya po, sa reintegration po kasi ng bata, sir, focus kami sa rehabilitation ng mga bata within the Bahay Pag-asa Center. Pero po, with regards po doon sa involvement ng family at ng community po, paglabas ng mga bata, that's the point po na kasangga namin in coordination po with the referring parties po ng ating mga municipal social welfare and development officers, tawag natin sa kanila. And then, reviews po natin ang ating BCPC. So, sila naman po yung nagkakandak ng mga family development session, mga programa nila na nakafocus po dun sa families ng ating mga CICL. At special po sa community rin. Hindi lang po family, kundi maging ang community ay dapat nabibigyan rin po ng focus ng ating mga MSWDO sa NBCP. Okay. Kasi nga po, kapag lumabas ang bata, kapag lumabas po ang bata sa Bahay Pag-asa, para tuloy-tuloy po yung kanyang development and maging maayos yung buhay na babalikan niya, dapat ang family at ang community ay handa rin para siya itanggapin. Correct. Okay, Ma'am Michelle Joy, maraming salamat sa iyo. Pakiregards kay Ma'am Sally, ha? Yes po. Maraming salamat. Karating po, sir. Maraming salamat. Good morning. Maraming salamat din po. Good morning. Ang OIC, Center Manager ng Bahay Pag-asa, si Ma'am Michelle Joy Gallinera. Oo nga, no? Tama yun inclusive yan, no? Hindi lang isa. Hindi lang yung bata. Lahat yan. Hindi lang dapat pati isa buong community. So dapat talagang tulong-tulong tayo para talagang makapagpanibago tayo ng mga mga kaisipan. Kaya isa ito, Helen, sa isang programa pa rin ng provincial government na talagang nakatulong sa ating mga kabayan. Hindi lamang sa matatanda, kundi higit lalo sa mga kabataan na sabi nga isang pag-asa ng bayan. Yes. At sa bahaging ito, tayo magpapaalam na, no? Unless may mga ilang panawagan ka pa dyan. Wala na, Helen. Wala na ba? At syempre pa, sa last day ng June, month of June, sa araw ng bukas,
inaasahan pa rin po namin na makakasama po namin kayo, ha? And happy watching sa iyo, Polsky Ramirez. Happy watching din sa iyo, Lynn, Kaasi, Paglumotan, Makalinaw. Yan, sa inyong lahat. Thank you very much. Paalam na tayo? Sige. Sa ngalan pa rin po ni Governor Eduardo B. Gajano na sa July 1st ay magkakaroon ng State of the Province Address. Sa ngalan po ng ating mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro at syempre pa sa ngalan po ng PIO Online Radio, PIO Occidental Mindoro Online Radio, headed by Sir Jed Manuel. Kami naman po inyo nakasama dito, si Ernest Romualdo, FJ Obra, Robert Eugenio, at syempre, ako po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at na ating mga radio partners. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gajano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.